Nagpulong ang ilang magsasaka sa Department of Agriculture kaugnay sa hindi mahakot-hakot nilang palay dahil po sa kawalan ng bumabiyaheng truck. Tinalakay rin ang mababang presyo ng palay. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Mga truck na magbabiyahe ng mga aning palay at mga dryer ang ilan sa mga inilapit na mga magsasaka sa pakikipagpulong sa Department of Agriculture. Ang palay po kasi namin nasa bahay lang, hindi po mahakot dahil wala pong transportation, walang truck. Ayon sa Department of Agriculture, may 70 truck na binili ang National Food Authority o NFA ngayong taon. 16 dito dumating na sa bansa at pinagagamit na sa mga magsasaka. Maaari rin itong gamitin para hakutin ng mga sobrang produksyon gaya ng carrots, kamatis o sibuyas, o kaya na may gamitin para sa mga kadiwa. Pinagamit na rin ng NFA ang warehouse na kinumpuni kahit hindi pa tapos, basta ligtas na itong gamitin gaya nitong nasa Malolos, Bulacan. Paraan daw ito para solusyonan ang hinaing ng ibang magsasaka sa mababang presyo ng palay na umaabot na sa 12 pesos sa ilang lugar. Bumaba po ang aming palay dahil po ba doon sa inaangkat. Sabi po ni administrator, hindi naman do po. Siguro po mga traders ang mga gusto po nilang kumita ng malaki. Kami bagsak ang aming presyo. Kapag ang warehouse ng NFA sa isang lugar puno na at hindi tayo makapamili, doon pumapasok yung mga, sabihin na natin, pananamantala, kasi walang ibang mapagdadalhan yung ating mga magsasaka. That's why ang diskarte ngayon, free up doon sa mga depressed prices. Umaasa rin ng DA na babalik ang mandato ng NFA na makapagbenta muli ng bigas. Sa ngayon kasi buffer stocking ang ginagawa ng NFA para masigurong may sapat na bigas lalo na sa panahon ng mga emergency o kalamidad. Ang mas magandang mangyari is pwedeng magbenta ang NFA sa palengke, no? Through accredited NFA retail outlets like before. Kailangan din yung lahat ng retailers at traders ay kailangan by law is mag-register sa NFA. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.